Luke 4:18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. J1 Culture, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I am not destroy, I build. I appreciate. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ and not unseen. Tayo po'y manalangin. Lord, muli po namin tinataas ang gawain ito. Ito'y papasalamat namin sa isang linggong binigay mo sa amin ng punong-puno ng pagpapala at anuman pinagdaanan namin sa linggong ito, Lord. Sa oras ito, Panginoon, gusto namin mag-rest sa iyong presensya. Salamat po sa iyong salita na ibibigay mo sa amin. You control everything at ang Holy Spirit nga, Lord, ang siyang kumilos sa puso't isipan namin at maunawaan ang nais mong iparating sa bawat isa. Salamat po, Jesus, ang iyong lingkod, ang maibaba, ang bawat sa'yo maibaba, Panginoon. At ikaw lamang po ang mataas sa aming kalagatan. Jesus, madakila ka, pinupuri ka na at binabalik ka pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa Luke 8, verse 22, nakalagay diyan, one day, Jesus said to His disciple, let us go over to the other side of the lake. So they got into the boat and set out. So welcome po ang lahat. Para kay Jesus, tanay ating kapatid sa JA1 Lucena, sila Kat and, ano ba limutan pangalan? Pastora Ella. Ella, no? Ella, oh, sige, may Ella din kami rito eh. So, welcome na welcome po, maging bawat isa. You are very much welcome sa gawain ng Panginoon. Amen? Let us go over to the other side of the lake. So, sabi ni Jesus, uli kayo. Punta tayo sakay kayo sa bangka at dumaan tayo sa kabang lawa. At ganun nga ang ginawa nila. Na naglayag na sila nakatulog si Jesus, maya-maya lumakas ang hangin at pinasok ang maraming tubig ang bangka nila, kaya nalagay sila sa panganib. Ang title ko kahit tinatel ko sa Lord, anong tuturo ko sa kanila? Anong gusto mo parating sa kanila? Sa iyong mga anak dito sa JA1 Pasig o sa ating bawat isa. Sabi ng Lord, sabi ng inimpress ng Lord sa akin, keep on going. So, ibig sabihin, magpatuloy lang na tayo, ituloy natin. So, yun ang nangyari. Kaya, nung sila'y sumama na kay Lord, nagkaroon ng malakas na hangin at malakas na bagyo. Sailing with Jesus at the boat, ito ang kinumad ni Jesus na maglayag patungo sa ibang lawa. Ngayon, nung tayo naging anak ng Lord o born again Christian, nakilala natin ang Panginoon, hindi lang po doon nag-umpisa at hihinto yung ating pagiging born again o pagkilala sa Diyos. May mga hakbang tayong dapat gawin at alam ko nasasamahan tayo ng ating Panginoong Yesus. Sometimes you ask question to the Lord, Lord, bakit na naging Christian ako? Parang mas naramdaman ko yung gantong sakit o nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay at talagang medyo nangihina pa. Di ba? Medyo nakakaramdam ng panghina at kung talagang sagad na ang pagsubok, minsan masasabi mo, ayaw ko na, di ko na kaya. Okay. Ngunit ang sabi ni Jesus, let us go to the other lake, other side of the lake. Keep on going. Bakit kaya?
Ginawa ni Lord yun. Nagsakayan sila. Ang ating buhay Kristiyano ay dapat moving forward. Amen? Kasi mahirap tumakbo na naka-atras. Kunyari pupunta ka sa Kainta, naka-atras ka. Di ba ang hirap nun? Kailangan nakaharap mo yung forward ka. Di ba? Nakuha niyo ba? Naka-forward ka. Naka-primera, segunda, para mabilis yung marating. Hindi po tayo magba-backward. Let us go to the other side of the lake. Ang other side of the lake is there is something new of experience. Oh, di ba? Kaya gustong ipakita ng Lord na sumama kayo. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay magiging matatag or strong if you don't give up but move forward and no turning back. Amen? Hindi tayo aatras palagi. Laging move forward. Sabi mo sa katabi mo, move forward tayo. Amen. Yes, may mga pagsubok na dumadating. Pero sasabi sa James chapter 1 verse 2 and 3, consider it pure joy. Pero ang tindi nun, sabi nga, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumadanas kayo ng mga pagsubok. Ano ba yun? Ang hirap, no? Parang may pagsubok na, magiging masaya pa ako. Di ba? Nakakita na ba kayo ng ganon, tao? Pero sabi ng Bible yun sa James. Sabi ni James, magalak kayo pag may mga pagsubok kayo, ha? Ba, ang tindi nun. Ano may mga pagsubok nyo? Siyempre, there's sometimes a persecution, may mga medyo dumarating yung lungkot sa buhay nyo dahil may mga nawawala, may napipinsala, yung may mga bumabagsak sa harapan nyo, talagang pagsubok yun. Pero sabi ni James ng Bible, magalak kayo. Okay, sapagkat alam ninyong nag-ududulot ito ng inyong pananampalataya. Like example, yung nangyari nga, tunay na nangyari sa mga disipulo ni Jesus, biro mo tulog si Jesus. Wala namang problema dahil sumama naman talaga sila, di ba? They keep on going to the Lord. Sige, sama kami. Paglakad nila ron, nasa lubong na yung malakas. Hindi lang sinabing hangin, malakas. Na hangin, malakas. Na bagyo, kagaya ni Catherine ba yan? Christina. Medyo malakas din yon. Pero tuwa sa Lord, hindi ganon karaming binaha, pero sa ibang lugar, praise the Lord. Pero praise the Lord, ganon na naranasan lang kasi lake lang yun, isang dagat na nagkaroon pa ng ganon. Okay, nasaan ang inyong pananampalataya? Nang natakot ang mga alagad, tinanong sila ni Jesus na isang kritikal na tanong. Nung pagkatapos sasabi, nasaan ang inyong pananampalataya? Kung ang inyong pananampalataya ay nasa inyong kalagayan, ikaw ay malungkot na madidismaya. For example, ang pinapaniwala mo lang, okay na ako rito. Nakakain na ako ng 4 na beses, 5 beses. May sapat na ako. Kung doon lang nakasalalay ang iyong sitwasyon, madidismaya ka, malulungkot ka lang. Kasi the Lord o mga bagay ay nagbabago. Ikaw ay malungkot kung doon ka madidismaya. Kung ang iyong pananampalataya ay nasa iyong seguridad, ang iyong buhay ay malungkot na mabibigo. Kala mo okay ka na, no? Yung katulad ng pinag-aralan natin, siguro yung babae na dinurugo nun, di ba? Mayaman yun Maraming pera yun Pero, nung dumating sitwasyon, akala niya secure na siya. Maganda na. Nagkaroon siya ng malalang sakit na si Jesus lang ang nagpagaling. Madidismaya po tayo kung ang sitwasyon natin ngayon ang ating pinanampalataya lang o pinaniwalaan. Kung ang iyong pananampalataya ay nasa ibang tao, ang iyong pananampalataya ay madudurog lang, masisira lang. Sometimes tiwalang-tiwala ka sa isang tao yan. Ito makakatulong sa akin sa trabaho. Ito, pwede akong to. Pag doon po nilagay natin yung faith natin, maaaring madudurog lang tayo. Masisira lang tayo. Hindi po tayo magiging seguridad.
Hayaan ito na sa buhay, hayaan natin na sa buhay na Diyos tayo magtiwala na walang katulad. Pagkatapos ay maging handa ka para sa mga bagyo. Hindi ka matatakot sa kanila kapag nangyari ito. Panatilihin ang iyong pananampalataya sa Diyos na buhay. Amen? We keep on going to follow Jesus. Sinong gusto nun? Amen. Huwag po kayong magtiwala sa akin. O kahit sino pa man. Masisira lang po kayo. Kagaya na sinasabi ni, sino yung sabi nun? Si Duterte, di ba? Huwag niyong subukan. Masisira lang kayo. Pero kung kay Lord ka nakatingin, we keep our faith on God, on Jesus, for sure, you have security in your life. Amen. So bakit tayong dapat sumunod sa Panginoon? Number one, para maranasan ang kanyang kamangahamanghang gawa. Alam nyo, nung binasa ko, pinagpatuloy ko yung pagbabasa nun, may dalawang miracle ang ginawa ng Lord doon. Una, pagdating sa lawa, nakita nila yung isang taong may inali ng demonyo, napalaya. Tapos pangalawa, I think doon parang natin sa babae na yun, kay Jairus, nagkaroon ng kagalingan at yung babae gumaling din. Nakita nila yung kamangamanghang ginawa ng Panginoon. Miracle. Gusto niyo ba yun? Na habang sumusunod ka sa Panginoon, hindi lang kayo makakita ng mga kamangamanghang ginagawa ng Lord, kundi mararanasan niyo pa. Amen? I want miracle. At pag nakuha niyo po yun, yung miracle na yun, ikaw na po ang pinakamasaya at pinaka mapalad na tao. Amen? Sa Exodus chapter 34 verse 10, sinabi ng Panginoon, gagawa ko ng kasunduan sa inyo. Sa harap ng lahat ng kababayan mo, gagawa ko ng mga kamangha-manghang bagay na hindi ko pa nagawa sa kahit saang bansa at sa buong mundo. Makikita ng mga mamamayan na sa palibot ninyo ang mga bagay na gagawin ko sa pamamagitan mo. Ikaw mismo, God will use you para maging extension na maagawa ng miracle. Amen? Hindi lang po makikita, maranasan, makakamtam nyo pa yung blessing at yung miracle na sinasabi ng Lord. Kagaya ng sinabi noon sa Luke chapter 9:43, na manghaan lahat sa kapangyarihan ng Diyos, abang mangha ang lahat sa mga ginawa ni Jesus. Sinabi nito sa mga tagasunod niya. So maraming ginagawang himala ang Diyos, hindi pa po natapos. Jesus is not just a story. Hindi rin sa history. Siya totoo. Si Jesus, kung paano siya nagpagaling noon, gusto mo makita yung pilay, nakakalakad. Hanggang ngayon ginagawa ng Lord yan. Yung mga bukol na pinagagaling ng Lord, yung mga walang pag-asa sa buhay, binibigyan ng pag-asa ng Lord. Dahil gusto mo makita ang kapangyarihan at maranasan ng Lord, keep on going. Amen? Number 2, siya ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas. Kung nais po ninyong maranasan ang maging tagapagtanggol mo siya at tagapagligtas, keep on going. Go to the other side of the lake. Huwag tayo mag-stay. Dire-diretso tayo sa pagsunod sa Panginoon. Sa John chapter 2 verse 4, ito po, makikita po natin kung paano pinangangalagaan ng Lord yung kanyang mga tupa. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ng pastor ng mga tupa, pinapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas niya ang mga tupa, nauna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. So, ibig sabihin, si Lord ang mangunguna sa atin. Amen? Siya ang susundan natin.
Yung mga tupa, mahirap pong, kung yung tupa po, mahirap pong yan eh. Mahirap umintindihan. Paiba-iba din ang ugali ng tupa. Pero pag nauna ang pastor na yon, sinusundan sila. So, ibig sabihin, ang yung mga tupa, alam nila, ligtas sila habang sumusunod sila sa Lord. After they keep going sa mga shepherd, sa shepherd na yon, sila ay nagkakaroon ng seguridad at alam nilang ligtas sila. Amen? Isaiah 43 verse 1, pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Okay, galing ano? Ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Ganun ang gusto ng Lord, gustong iparanas sa atin, iparating sa atin. Ikaw ay akin kapag dumang ka sa tubig. Okay. Ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Ano man ang bagyong dadaanan natin sa buhay, meaning pagsubok o mga bagay na mahirap lusutan, sasamahan po tayo ng Lord. At pagkasama ng Lord, hindi ka babagsak. Amen? Hindi ka matutumba. At dumaman tayo sa apoy, mas grabing pagsubok o matinding pagpasok ng mga bagay na hindi mo inaasahan, hindi ka masusunog. Hindi ka masipinsala. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon doon. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Sino po ang tagapagligtas sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ibibigay ko sa iyo ang ibang bansa, ang Egypto, ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo. So, meaning, tayo po ay magkakaroon ng pag-iingat sa harapan ng Panginoon. And that pillars of cloud na binigay ng Diyos sa mga Israel habang tumatawid sila, they keep on going forward to the promised land. The pillars of cloud by day, the pillars of fire by night, sumusunod sila doon. Nauuna yun. So they know na sila ay safe habang kasama nila ng Lord paglakbay patungo doon sa promised land. So may alam ko sa ating bawat may mga gustong promised land o promise ng Lord na makamtan, sundan lang po natin ang pinagagawa ng Lord at makakamtan po natin yon. Amen. At pangatlo, last na. Okay, gusto na ba yung last? Okay. May nakaraang regalo. Okay, ang Diyos sa'yo. Okay, may regalo pala. Okay, yung ginagawa natin, hindi lang mo po ito, hindi lang po tayo basta umaten lang. May regalo po. Lagi niyo pong isipin sa Lord, isipin sa buhay niyo, may iririgalo ang Diyos sa akin. Amen? Sabi na sa Mateo chapter 5, verse 11 and 12, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod niyo sa akin, ay inuunsulto kayo. Nangyayari pa rin ba sa inyo yan? Diba, may maraming tao naman, ano ba yan? Born again, di ba? O kaya, ba't ka may sunod na sunod yan? Ba't palagi kayong maagang magising? At lagi kayong nagmamadali? At laging gusto yung pumunta dyan? Magkakaroon ba tayo dyan ng pagkakakitaan? Ganyan, maraming insulto tayo narinig. Jesus also, naranasan niya ang pag-iinsulto. Pero si Jesus ang nagsabi rito, inuusig at pinaparatangan ng masama. Although mabuti ng ating layunin sa isang tao, pero pinaratangan pa rin tayo. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Actually, hindi lang po tayo ang nakaranas ito .
ang nakaranas sila Daniel, sila Isaiah, lahat ng mga propeta ng Lord, nakaranas ng pang-iinsulto at paghamak sa kanila. Hindi pinaniwalaan. Pero sabi rito, kaya magalak kayo dahil, ito na, malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Amen. May gantimpala pala tayo. Ano kaya yon? Maganda po ang ibibigay ng Lord. Sinabi ni Jesus na maging masaya kayo kapag kayo ay inuusig habang tuloy-tuloy ang pagsunod natin sa Lord. Dahil ang ating inuusig dahil sa ating pananampalataya, maaring maging mabuti ang pag-uusig dahil ito ay nag-aalis ng ating mga mata sa makalupang gantimpala. Kaya minsan pag i-persecute tayo, sasabi natin, ayaw mo, hindi mo nila naintindihan yan. Parang hindi mo na pinapansin yung mga sinasabi ng mga tao kahit hindi tama o inuusig ka dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Naalis mo yung makalupang gantimpala. Nag-aalis ng mababaw na paniniwala. Nagpapatibay sa ating pananampalataya kung tayo ay nagtitiis. Tumatatag yung faith natin, hindi yung manghihina yung pananampalataya natin. Nagsisilbing halimbawa sa iba na sumusunod kapag nakikita nila ang paraan ng ating pamumuhay habang pinagdaraanan ito. Di ba may nakikita tayo mga Kristiyano? Although marami ng pagsubok na dumating sa buhay, maraming bagyong dumaan sa buhay, ano nangyari? Na-encourage tayo kasi hanggang ngayon, they stand sa kanilang faith. Ganun ang nais ng Lord sa atin. Yung minsan maliit lang na problema, medyo nanghihina na tayo. Normal naman po yan. Pero because our eyes nakadirekta sa Panginoon, sa kay Jesus, hindi po tayo dapat matitinan. Ang katotohanan na ang Kristiyano ay sa maraming panahon at lugar sa buong mundo ay pinag-uusig, ay katibayan ng katapatan. Pag nagiging matibay po tayo, pinakikita natin sa ating sarili na meron tayong katapatan sa Lord. Sa hinaharap, gagantipalaan ka ng Diyos. Ang mga tapat sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila ng kanyang walang hanggang kaharian, kung saan walang sinumang haharap sa pag-uusig. Darating pong panahon, sa ibang bansa, nangyayari na ngayon, nagkakaroon ng persecution, pinagbabawal na yung Bible, pinagbabawal na yung umaten sa mga gawain katulad ito. Pero they still stand. Pinatutunayan nila, they are faithful to God. At patuloy pa rin po silang iniingatan ng Panginoon. At sabi ron, there is a great reward. Ayun na lang po isipin natin, yung great reward. Kung ano man ang ginagawa nating pagsasakripisyo para sa Panginoon, meron pong nakalaan na reward yun para sa inyo. Tandaan niyo po yan, ha? Si Lord na nagsabi niyan. Ang Panginoon, Psalms 147 verse 11, ang Panginoon ay nalulugod sa mga may takot sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Psalms 146 verse 3 and 5, huwag kayong magtiwala sa mga kapangyarihan ng tao. Mahirap po yun. Puro pangako sila eh. Lalo na pagka nagkakaroon ng botohan, lalo na pag may binibenta sa'yo, lahat ng pambobola sasabihin sa inyo. Pero sabi rito, sa tao, wag kayo magtiwala sa mga makapangyarihan tao o kanino man dahil sila'y hindi makapagliligtas. Mapalad ang tao na ang tulong ay nagmumula sa Diyos ni Jacob na ang kanyang pag-asa sa Panginoon na kanyang Diyos. Ganun po ang dapat maging kaisipan ng bawat isa.
we keep on going our faith to the Lord. Ngayon, balik tayo sa pagsakay nila ng bangka kasama nila si Jesus. Binagyo sila ng malalakas na hangin. Malakas yun ha. Malaking alon at halos tumubog na at mamatay. Sabi niya, Lord, mapipisal tayo, malulunod tayo. Sabi ng mga disipulo niya, mga nagsisigawan. Alam mo ba na yung mga kasama ni Jesus, mga expert yan eh. Tingnan nyo, si Peter, Simon Peter, kasama doon sa bangka, si John, si Andrew, I think Andrew, and James. They are mga magpapartner sa mga pangingisda eh. Pero wala silang magawa. Halos araw-araw sila noon na nangingisda. Pero nung dumating nito, may kaalaman nga sila pagkat patungkol siya. Kasi kung lumaki tayo sa probinsya, lalo na sa mga malalapit sa dagat, alam natin mag-swim, di ba? Alam natin lumangoy, alam natin mag-survive kung lulubog na yung bangka natin. Pero wala silang kaalam-alam, hindi nila alam kanilang gagawin, they panic. Hindi sila nagpamayabangan na, oy, ako muna rito, magaling ako ang gagawa, itong aking gagawin para maligtas tayo. Hindi. May mga kaalaman sila sa paglalayag dahil sila ay mangingisda. Alam nila ang kanilang gagawin, pero hindi sila nag-alinlangan. Anong ginawa nila ng mga tagasunod ni Jesus? Sa verse 8 and 24, nilapitan nila sino? Sino nilapitan nila? Si Jesus. Kasi pwede namang lapitan si Peter eh. Peter, di ba magaling kang magaling kang sa paglalayag ng bangka? Pwede mo ipahaling dito para maiwasan natin malakas na Hindi sila lumapit doon. Kaya sabi ng Bible nga, huwag kang magtiwala sa tao. Tandaan po natin yan. Yung inaasahan mong taong tutulong sa'yo, hindi mo mapapakinabangan. Pero ang ginawa ng mga disipulo, nilapitan na si Jesus. Tutulog pa yun ha. Ginising na. Sabi niya, Jesus, malunod tayo. Hindi ka ba nababahala? Malulunod na tayo. Mababagsak na yung ating bangka. Anong ginawa ni Jesus? Ginawa niya, hindi siya nagyabang. Of course, sabi niya, hindi siya nagyabang. Si Jesus, tika na, wala sinabi, basta sinabi niya lang, tumingin kagad sa Mark 4, verse 39, he get up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. Kaya bumangon si Jesus, pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma ka. Parang ganun sa buhay natin eh. Nararasan niyo ba na minsan, parang ang bigat na ng buhay niyo, may bumubulong sa inyo, the Holy Spirit, whispering in your ears. Ang sinasabi, tigil, kumalma ka lang. Tayo madalas din natin sabihin yan. Sa mga anak natin, sa mga baby natin, o sa sinumang kapatid natin, stop, quiet, kumalma ka lang. O di ba? Pag narinig po nila yon, kumakalma naman sila. Sa anumang bagyo at pagsubok ng ating buhay, sabihin natin, Jesus, tell to the waves and strong winds, still be quiet. Ang pagsunod sa Lord, sasamahan po tayo ng Panginoong Yesus saman tayo dalhin. Di niya tayo pababayan. It's very absolute. Hindi po tayo pababayan ng Lord. At of course, praise the Lord. Saman po tayo dadalhin, sasamahan tayo ni Jesus. Okay? Lahat po tayo ay sasakay doon. At dadalhin na po tayo sa isang lugar na sama-sama po tayong magpupuri at sasamba sa Kanya. Next Sunday po, naroon na po tayo sa ating kukuning lugar ng panambahan. Palapakan po natin si Lord. Let's go to the other side
of the lake. Dahil doon mararanasan natin ang maraming himalang gagawin ng Lord, ang pag-iingat ng Lord, tayo po ay sasamahan ng Lord. At pagpunta po natin sa other side of the lake, we will receive our great reward from heaven. Amen. Palapakan po natin sa Lord. Kaya ang nangyari po, sila po ay nakatawid dahil kasama natin si Jesus. Wala pong mauuna sa atin. Ang leader po natin, si Jesus. Walang tatalon sa bangka. Amen? Walang magiging parang magpapakabayani. Si Bayani lang, parang nandito pala. Si Brother Bayani. Huwag po tayong maging parang hero. Pag sinamahan po tayo ng Lord sa bangka, sakay lahat, we will go to the other side of the lake. Amen? And for sure, maraming susunod sa atin. Para sa Lord. Amen? Sama-sama po tayong magpupuri at sasamba sa Lord. Wala pong matatakot. Sabi ng Lord na yan sa Isaiah 43, huwag kayong matakot, tinawag ko na kayo. So put in your heart, Lord, sasama ako dyan. Gusto kong maranasan yung other side of the lake. Kasi doon pala may mga miracle na gagawin at gusto kong makita at gamitin mo ako. Amen. Tumakita po yung lahat. Let us stand. Ito po ang katuruan ng Lord sa atin. Let's keep on going. Hindi po tayo pwedeng manghina, hindi po tayo pwedeng huminto. Sama-sama po tayong sasakay sa bangka at si Jesus will be the captain of our ship. Be with you, Lord. Be with you, Lord. Let us sing this song. Napagandang awitin. Of my soul, I can find God can. Comfort where I need, just in you. Faithful you are, my God. Faithful you are, my God. Come on, sing that song. We are the lifter of my head. Comfort and I'm weak. To you, Lord, I live to. Yes, Lord, kami na ubuhay para sambahin ka. Jesus, Lord, the only one for me. Nothing will ever place your place. Lend me, and I give to all you. My life is nothing for you. Longing with you. Misa pa. Comfort
I trust in you. You'll come and come on, sing to the Lord. All we have the victory of Jesus, my peace. And I Jesus, you're the only one for me. Where to place my presence in? Who can stand and me? Oh, hallelujah! Honor you, Lord. We honor you, Jesus. I lay on to you. My life and offering, take me higher, grow me deeper, to be, and I live to worship you, and I live to. Come on, now is the time to worship the Lord. Jesus, you're the only one for me. Nothing compared to the place your mercy stands. And I live to honor you. Life is not for me. Take me take me higher, draw me deeper. To be with for the last time. Take me higher, draw me deeper. I came to be with you. Taas po natin ating mga kamay sa Lord. Panginoon, narito kami, O Diyos. Sasama sa anumang kami dalhin sa bangka, Lord, and we will be calm. Alam po namin anuman ang daranasin namin sa paglalakbay namin, kami matutuwa at magiging masaya. Hindi kami matitinag ng anupaman sapagkat Jesus, ikaw ang mangunguna para sa amin. Ano man ang dinaranas na yung mga anak sa oras ito, may mga pagsubok man, may mga sakit at karamdaman, Lord, patuloy mong alisin ang lahat na ito. Nangangailangan ng tunay ng yakap ng pagmamahal ng Diyos. Sa oras ito, Lord, hipuy mo ang taong yon sa pangalan ni Jesus. Maraming katanungan sa buhay niya. May mga katanungan po kami na alam po namin na ikaw lamang ang makakasagot. At alam po namin na ibinigay mo na ang lahat ng solusyon, ang lahat ng kasagutan ng aming mga panalangin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.